Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Nakatayo si Natalia sa balkonahe ng mansyon habang pinagmamasdan ang tanawin sa kanyang harapan. Napakalawak at napakalalim ng hardin ng bahay. Iba't ibang uri ng mga bulaklak at puno ang nakatanim dito. Sa sobrang laki nito, para na itong isang masukal na gubat. Dumating na ang panahon ng tagsibol at nagsimula ng mamukadkad ang mga bulaklak at magkulay rosas na nagbibigay ng isang kaakit-akit at nakabibighaning tanawin. Huminga siya ng malalim nang makita niya sina Ashton at ang ama nito na nasa magkabilang panig ng hardin. Mula sa kanyang kinatatayuan, malinaw niyang nakikita na ayaw ni Ashton na makipagtitigan sa kanyang ama, samantalang pilit naman itong nakikipag-usap sa kanya. Hindi talaga siya magbabago, naisip niya, na may bahid ng pagsuko sa kanyang isipan. Nang gabing iyon, sabay-sabay silang kumain ng hapunan. Habang ang dalawang babae ay nagkukwentuhan tungkol sa lahat at kung ano-ano lamang at nagtatawanan ng malakas, tahimik namang nakaupo si Ashton habang masayang pinagmamasdan ang tanawin sa kanyang harapan. Ang kanyang Natalia na malaya at masayang-masaya. Pumunta tayo sa silid palaruan. Mayroon tayong mga kahanga-hangang larong pakikipagsapalaran ng multong Tsino, mungkahi ni Alicia. Wow! Tara! Masayang sambit ni Natalia. Ngunit bago pa man siya makaalis, hinawakan siya ni Ashton sa kamay at pinigilan. Hindi ka pupunta kahit saan. Pupunta tayo sa silid tulugan, mariin niyang utos. Parehong gumawa ng malungkot na mukha ang dalawang babae. Ashton, pakiusap, sambit ni Natalia habang ginagamit ang kanyang mga matang tila humihingi ng awa. Hindi, mariing sagot niya, saka umiwas ng tingin. Ashton, ang sama-sama mo. Hindi mo man lang ako hinayaang makapaglaan ng oras kasama ang pamilya mo, reklamo ni Natalia habang nakaupo sa kama at nakatalikod sa kanya. Natalia, mahal. Malambing niyang tawag dito, ngunit agad siyang itinulak ni Natalia palayo. Huwag mo akong lambingin, Ashton. Lumayo siya at tumayo sa tabi ng bintana, halatang hindi pa rin nawawala ang kanyang pagkainis. Akala ko ba tayo ang maglalaan ng oras na magkasama? Bulong ni Ashton sa kanyang tainga habang niyayakap niya ito mula sa likuran at marahang ipinulupot ang mga bisig sa kanyang baywang. Pero, hindi na niya natapos ang kanyang sasabihin nang maputol iyon ng mabibigat niyang paghinga. Marahang dumampi ang mga halik ni Ashton sa kanyang balikat bago iyon unti-unting umakyat patungo sa may batok at lieg nito. Mahal kita. Bulong ni Ashton sa kanyang lieg bago niya marahang hinalikan ang sensitibong bahagi nito. Napabuntong hininga si Natalia habang lalong dumadampi ang mga halik ni Ashton sa kanyang lieg. Ramdam niya ang paglapit nito at sa unang pagkakataon ay nakaramdam siya ng mga bagay na matagal na lamang niyang naiisip at naririnig mula sa iba, ngunit hindi pa niya kailanman naranasan. Gusto ni Ashton na tuklasin ang bawat bahagi ng kanyang pagkatao, ngunit alam niyang kailangan niyang dahan-dahanin ang lahat. Ayaw niyang matakot si Natalia. Nais niyang maramdaman nito ang bawat sandali, ngunit higit sa lahat, nais niyang maging maganda at espesyal ang unang pagkakataon nito. Isang alaala na hindi nito malilimutan habang buhay. Ngunit biglang napansin ni Natalia ang ama ni Ashton na palabas ng bahay. May dala itong portfolyo at suot ang puting kasuotang pangdoktor. Ashton! Tawag niya. Bakit? Mahinang tugon nito na tila abala pa rin sa kanya at hindi agad napansin ang kanyang sinasabi. Doktor ba ang tatay mo? Tanong niya. Biglang natigilan si Ashton. Mahigpit niya itong niyakap. Nang hindi na maramdaman ni Natalia ang mga halik nito, iminulat niya ang kanyang mga mata at nakita ang malalim na pag-iisip sa mukha ni Ashton. May sakit at pagsisisi sa mga mata nito. Ashton, mahina niyang bulong habang marahan itong hinahawakan upang makuha ang atensyon. Sa sandaling marinig niya ang pangalan nito mula sa mga labi ni Natalia, tila naglaho ang bigat na kanina lamang ay bumabalot sa kanya. Napalitan ng katahimikan ang sakit at pagsisisi. Si Natalia ang kanyang kapanatagan.
Bakit mo kinamumuhian ang tatay mo? Bigla niyang tanong. Ang tanong na matagal nang gumugulo sa kanyang isipan. Agad siyang binitiwan ni Ashton at lumipat sa tabi ng bintana. Nakatanaw siya sa labas, iniiwasang magtama ang kanilang mga mata. Ashton, may tinatanong ako. Bakit ganoon na lamang ang galit mo sa kanya? Bakit parang nasasaktan kang pumunta rito? Bakit hindi na lang kayo mag-usap at ayusin ang problema ninyo? Sunod-sunod niyang tanong. Ngunit nanatiling tahimik si Ashton. Wala ni isang salita ang lumabas sa kanyang mga labi. Paulit-ulit siyang nagtanong, umaasang kahit kaunting paliwanag ay ibibigay nito, ngunit nanatili lamang itong walang imik. Sa huli, hindi na nakatiis si Natalia. Marahan ngunit mariin niyang hinarap si Ashton upang makita ang mukha nito. At ang nakita niya ay nagpanginig sa kanyang buong katawan. Malamig. Galit. Mapait. Hindi sapat ang mga salita upang ilarawan ang ekspresyon nito. Nanigas ang kanyang katawan na tila bato, habang ang malamig nitong mga mata ay tila tumatagos sa kanyang puso. Hindi niya nakilala ang Ashton na nakasanayan niyang makita. Tahimik na pinagsalikop ni Ashton ang kanilang mga daliri at mahigpit na hinawakan ang kanyang kamay. Pagkatapos, nang walang anumang paliwanag, hinila siya nito palabas ng silid. Saan tayo pupunta? Tanong niya habang mabilis na nilalampasan nila ang mahabang pasilyo. Lalong bumilis ang lakad ni Ashton at halos kalagkarinan niya si Natalia dahil sa pagmamadali nito. Muli siyang nagtanong, ngunit walang sagot. Dinala siya ni Ashton sa silong ng bahay at binuksan ang isang lumang pintuang kinakalawang na tila isang bodega lamang. Luma at kalawangin ang pinto mula sa labas, ngunit ibang-iba ang loob nito. Malinis, maayos, at napakaganda. Puno ang silid ng mga larawan, mga damit na nakasabit sa isang lagayan, mga lumang laruan, at iba't ibang bagay na pawang kulay rosas. Ano ang lahat ng ito? Tanong ni Natalia. Binitiwan ni Ashton ang kanyang kamay at naupo sa gitna ng mga gamit. Kitang-kita sa mga mata nito ang matinding kalungkutan, pati na ang mga luhang pilit nitong pinipigilan. Hindi ko kinamumuhian ang tatay ko, mahina niyang sabi bago tumingala kay Natalia. Punang luha ang mga mata nito. Agad siyang niyakap ni Natalia at umupo sa kandungan nito, hinayaan ang sarili na mapayakap sa mainit nitong bisig. Ano ang nangyari? Mahinahon niyang tanong habang nakasandal ang ulo sa balikat ni Ashton. Marahan niyang hinahaplos ang likod nito, sinusubukang pagaanin ang bigat na pasa nito. May kambal akong kapatid na babae. Si Anna. Nanigas ang katawan ni Ashton sa sandaling mabanggit niya ang pangalan. Habang nagpapatuloy siya, lalo pang naramdaman ni Natalia ang paninigas ng katawan nito, na para bang bawat salitang binibigkas niya ay muling binubuhay ang isang sugat na matagal nang nakatago. Mahal na mahal ko siya. Masaya kaming pamilya noon. Sa buong mundo, may 2 taong minahal ko ng higit pa sa aking sarili. Ang kapatid kong si Anna at si Nicholas. Isang luha ang tuluyang pumatak mula sa mga mata ni Ashton at dumapo sa balikat ni Natalia. Mas hinigpitan pa niya ang kanyang pagkakayakap rito at hinayaang maglaan ito ng oras bago ipagpatuloy ang kwento. Si Allen at si Anna ay nagmamahalan. Noong gabing iyon, sila ang magkapareha sa aming prom. 3 kaming umalis mula sa bahay para pumunta roon. Huminto sandali si Ashton at huminga ng malalim. Bago kami umalis, sinabi na sa amin ni Dad na hindi maganda ang lagay ng panahon. May ilang babala rin sa mga balita tungkol sa masamang panahon. Pero mga iresponsable pa kaming bata noon. Gusto naming maging pinakamasaya at hindi malilimutang gabi ang huling taon namin sa paaralan. Napangiti siya ng mapait. Ganoon naman yata ang mga batang lumaki sa marangyang buhay. Akala namin kaya naming gawin ang lahat. At si Anna, siya ang pinakamatapang sa aming lahat. Dahan-dahang kumala si Natalia sa yakap at tiningnan siya. Basang-basa ng luha ang mukha ni Ashton. Sa kanyang mga mata ay mababasa ang sakit, paghihinagpis, at pagsisising ilang taon ng kinikimkim. Hindi naging madali para sa kanya ang balikan ang nakaraan. Lalo na ang isang nakaraan na tila isang bangungot na hindi niya kailanman nakalimutan. Kung nasasaktan ka, huwag mo nang ikwento sa akin, mahinang bulong ni Natalia habang hinahalikan ang noo nito. Ngunit umiling si Ashton. Hayaan mo ako, Anya.
Saglit siyang tumingin kay Natalia bago muling magsalita. Bahagi ka na ng buhay ko. Kaya dapat mong malaman ang mga madidilim kong lihim. Ngumiti si Natalia ng mapait. Hindi niya siya pinilit. Hindi rin siya nagtanong. Hinayaan lamang niya si Ashton na magpatuloy, handang makinig sa bawat bahagi ng nakaraan nitong matagal nang nakabaon sa kanyang puso. Papunta na kami roon. Kaunti pa lamang ang ulan noong gabing iyon, kaya naisip naming makararating kami roon bago tuluyang dumating ang bagyo. Ako ang nagmamaneho ng sasakyan at mabilis ang takbo namin nang biglang bumuhos ng malakas ang ulan. Biglang natigilan si Ashton. Naipit ang hininga sa kanyang lalamunan habang muling bumalik sa kanyang isipan ang lahat ng nangyari ng gabing iyon. Isang masakit na alaala na ilang taon na niyang pilit tinatakasan. Mahigpit niyang hinawakan ang likod ni Natalia at ilang ulit na huminga ng malalim. Patuloy pa rin akong nagmaneho ng mabilis. Habang bumibilis ang takbo ng sasakyan, lalo ring lumalakas ang ulan. Hindi nagtagal, dumating na ang bagyo. Wala na akong halos makita sa daan. Tinakpan ng malakas na hangin at putik ang aking paningin. Hindi ko na rin makontrol ng maayos ang sasakyan. Napapikit si Ashton. Napakalakas ng bagyo. Umuuga ang mga puno at may ilan pang ang nabuwal. Naririnig ko ang mga sigaw ni Ana at ng matalik kong kaibigan. Sinusubukan kong kontrolin ang sasakyan pero hindi ko na kaya. Lalong lumakas ang hangin, ang ulan at ang unos. Ang mga puno, putik at madidilim na ulap. Parang lahat ng iyon ay naging saksi sa pinakamasamang gabing naranasan namin. Huminto siya sandali. Mabigat ang bawat paghinga niya. Bigla kaming bumangga sa isang malaking punong nabuwal. At ang sasakyan naming. Hindi niya natapos ang kanyang sinabi. Muling sumagi sa kanyang isipan ang nakaraan. Agad na pinunasan ni Natalia ang pawis sa noo niya. Marahan niyang hinaplos ang sentido, lieg at mga bisig nito, sinusubukang pakalmahin siya. Ilang sandali ay tila naging bato si Ashton. Walang imik at hindi gumagalaw habang pilit niyang hinaharap ang alaala. Bumangga ang sasakyan sa puno at tumilapon sa kabilang panig. Nasa loob kami ni Allen. Nabasag ang mga salamin at tinamaan kami sa ulo, mga braso at mga binti. May mga sugat din kami sa katawan. Napahinto siya. Pero si Ana, tuluyang nanahimik ang silid. Ang mabibigat lamang na paghinga ni Ashton ang maririnig. Nabuksan ang pinto sa panig ni Ana at nahulog siya mula sa sasakyan. Tumama siya sa puno. Nanginginig ang kanyang tinig. Nakita ko siyang umiti habang unti-unti niyang ipinipikit ang mga mata niya at nakatingin sa akin. Nasa harapan ko lang ang kapatid ko. Pero hindi ko siya nailigtas. Tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata. Wala akong magawa. Sinubukan kong makalabas ng sasakyan pero hindi ko magawa. Hindi tumigil ang bagyo. At hindi rin tumigil si Ana sa paghinto ng paghinga. Napayo ko si Ashton. Nakita ko rin si Allen. Nakatingin din siya kay Ana habang umiiyak. Pareho kaming walang magawa. Sinubukan din niyang makaalis, pero hindi siya makagalaw dahil sa pinsala sa kanyang likod. Hindi na napigilan ni Natalia ang sarili. Tumulo rin ang kanyang mga luha habang nakikinig sa kwento ni Ashton. Napagtanto niya kung gaano karaming bagay ang pinagdaanan nito. Ilang beses niya itong hinusgahan at inisip na malamig lamang ang puso nito, ngunit ngayon ay unti-unti niyang nauunawaan kung bakit tila naging matigas na ang pagkatao ni Ashton. Napakarami na pala nitong nawala. Bakit mo kinamumuhian ang tatay mo? Mahina niyang tanong. Ilang beses ko bang sasabihin sa iyo? Hindi ko siya kinamumuhian. Huminga ng malalim si Ashton bago nagpatuloy. Pagkalipas ng 2 araw, nagising ako sa ospital. Nandoon si Allen sa tabi ko. Naoperahan ako dahil sa pinsala sa ulo. Nabali ang kaliwang kamay ko at kanang binti at mayroon din akong ilang pinsala sa likod at balikat. Sandali siyang tumigil. Samantala, hindi makagalaw si Allen dahil sa pinsala sa kanyang likod. 3 buwan siyang naparalisa. Napayuko si Ashton habang nangingilid muli ang kanyang mga luha. Naisip ko, kung ganoon kalubha ang kalagayan naming dalawa ni Allen, ano na kaya ang nangyari kay Ana? Muling nabasag ang kanyang tinig. Tinanong ko ang mga nurse. Tinanong ko ang mga doktor. Pero walang gustong sumagot sa akin. Huminga siya ng malalim.
Nang dumating si Dad para tingnan ang kalagayan ko, agad kong tinanong tungkol kay Ana. Pero hindi niya ako matingnan sa mga mata. Napahigpit ang pagkakahawak ni Natalia sa kanya. Tinanong ko ulit siya. Wala pa rin siyang sagot. Hindi niya ako matingnan. Hinawakan ko pa ang kamay niya, pero nanatili siyang tahimik. Napapikit si Ashton habang tila muling naririnig ang mga sigaw mula sa nakaraan. Pareho kaming sumigaw ni Allen kay Dad. Pinipilit namin siyang tumingin sa amin at sabihin kung nasaan si Ana. Nang sa wakas ay tumingin siya sa amin. Napahinto siya. Hindi na niya kailangang magsalita. Makikita mo na agad sa mga mata niya ang lahat. Ang mga luha, ang sakit. Hindi lang siya nasaktan. Para siyang tuluyang nadurog. Napayuko si Ashton. Sinubukan ni Allen na bumangon pero hindi niya kaya. Humahagulgol siya. Samantalang ako. Nanginginig ang kanyang mga labi. Manhid ako. Muling pumatak ang mga luha niya. Bakit hindi mo siya iniligtas? Tanong ko kay Dad. Sinabi niyang si Dr. Fernandez ang gumamot kay Ana. Siya rin ang gumamot sa akin at kay Allen. Nanginginig ang tinig ni Ashton sa galit at sakit. Sumigaw ako kay Dad. Sinabi kong bakit niya hinayaang ibang tao ang humawak sa buhay ng anak niya. Sinabi niyang isa si Dr. Fernandez sa pinakamahuhusay na doktor at lubos niya itong pinagkakatiwalaan. Napapikit siya ng mariin. Pero hindi nakaligtas si Ana. Muling bumigat ang katahimikan sa silid. Hindi ko siya mapatawad noon. Tuluyang napayakap si Ashton kay Natalia at itinago ang mukha sa lieg nito. Anak niya rin si Ana. At sa unang pagkakataon matapos ang napakahabang panahon, tuluyan nang bumigay si Ashton. Umiyak siya ng buong puso sa mga bisig ni Natalia. Matagal na panahon na ang lumipas mula nang huli niyang ilabas ang lahat ng sakit na iyon. Matagal na rin mula nang muli niyang hayaang umagos ang mga luhang para sa kanyang kapatid. Mga luhang matagal niyang ikinulong sa pinakailalim ng kanyang puso. Matagal niyang itinago ang lahat ng sakit sa kaibuturan ng kanyang puso. Ngunit sa wakas, hindi na nito kinaya ang bigat. Para bang unti-unti na siyang sinasakal ng mga emosyong matagal niyang kinimkim. Hindi na niya kayang tiisin pa ang sakit. Napahagulgol siya ng malakas at umiyak hanggang sa maramdaman niyang nailabas na niya ang lahat ng bigat na matagal niyang pasan. Pagkaraan noon, isinagawa namin ang seremonya at inilibing siya, patuloy ni Ashton, bahagyang nanginginig ang tinig. Makalipas ang isang buwan, inaresto si Dr. Fernandez at nahatulan dahil sa iligal na pagbebenta ng mga bahagi ng katawan ng mga tao. Napahigpit ang yakap ni Natalia sa kanya. Ibinebenta niya ng iligal ang mga bato at iba pang bahagi ng katawan sa iba't ibang bansa at sa iba't ibang sindikato. Nang malaman namin ang tungkol doon, muli kong binuksan ang record ni Ana. Huminto siya at pilit na nilunok ang sakit na muling bumabalot sa kanyang dibdib. Buhay pa si Ana. Humihinga pa siya habang ginagamot siya ni Dr. Fernandez. Napasinghap si Natalia. Pero kinuha ni Dr. Fernandez ang puso niya at ipinagbili iyon sa napakalaking halaga. Napahawak si Natalia sa kanyang dibdib dahil sa gulat. Samantala, tila tuluyan nang nadurog si Ashton habang tinatapos ang kwento. Pinatay ang kapatid ko. Muling napuno ng luha ang kanyang mga mata. Hinding-hindi ko mapapatawad si Dad dahil doon. Maaari naman niyang ipagamot si Ana. Maaari niya itong iligtas. Pero pinili niyang huwag gawin iyon. Napapikit siya habang bumabalik ang lahat ng galit at sakit. At sa huli, siya mismo ang pumayag na mamatay ang sarili niyang anak. Ashton. Agad siyang niyakap ni Natalia ng mahigpit at umiyak kasama niya. Wala na siyang kailangang sabihin. Sa sandaling iyon, sapat nang malaman ni Ashton na hindi niya kailangang harapin mag-isa ang sakit na matagal niyang kinimkim. Kinabukasan, nagising si Ashton sa isang bakanting bahagi ng kama. Agad na naghanap ang kanyang mga mata kay Natalia, ngunit wala ito sa silid. Maya-maya, narinig niya ang tunog ng shower na huminto. Napatingin siya sa pintuan ng banyo. Ilang sandali pa, lumabas si Natalia na nakabalot lamang sa isang tuwalya. Hindi niya namalayang gising na si Ashton at pinagmamasdan siya nito. Lumapit siya sa aparador at nagsimulang maghanap ng kanyang mga damit. Tahimik na tumayo si Ashton at lumapit sa kanya. Nang mapansin siya ni Natalia, bigla siyang napahinto. Nagtagpo ang kanilang mga mata.
May kung anong matinding damdamin sa mga mata ni Ashton. Isang pagnanais na pilit niyang pinipigilan. Ngunit sa halip na sundin iyon, bigla siyang natigilan. Sa isang iglap, nagbago ang kanyang ekspresyon. Napansin iyon ni Natalia. At nang umatras si Ashton, tila may kung anong bumagsak sa puso niya. Hindi niya alam kung ano ang nangyari, ngunit bigla siyang nakaramdam ng hiya at pag-aalinlangan. Kanina, habang nakatingin sa kanya si Ashton, hindi niya naramdaman na kailangan niyang magtago. Sa kanyang mga mata, nakaramdam siya ng pagmamahal. Isang uri ng pagmamahal na matagal na niyang hinahanap. Ngunit ang bigla nitong paglayo ay nagparamdam sa kanya na para bang may mali sa kanya. Agad niyang niyakap ang sarili upang takpan ang kanyang katawan. Nasaktan siya. Hindi dahil sa anumang sinabi ni Ashton, kundi dahil sa paraan ng bigla nitong paglayo na nagparamdam sa kanyang hindi siya kanais-nais. Kinuha niya ang kanyang mga damit at mabilis na bumalik sa banyo. Tahimik na pinanood ni Ashton ang pag-alis niya. Nakita niya ang sakit sa mga mata ni Natalia. Alam niyang nakaramdam ito ng kahihiyan at pagkalantad, at lalo siyang nakonsensya. Hindi rin niya maunawaan kung ano ang biglang pumasok sa kanyang isip. Hinila niya pabalik ang tuwalya at napabuntong hininga. Kailangan niyang kontrolin ang kanyang mga damdamin. Higit sa lahat, ayaw niyang saktan si Natalia. Sa susunod na kabanata, susubukan ni Ashton na ipaliwanag kay Natalia ang dahilan ng bigla niyang paglayo at ang mga damdaming pilit niyang kinokontrol. Samantala, si Natalia ay haharap sa kanyang sariling pag-aalinlangan habang unti-unti nilang haharapin ang mas malalim na bahagi ng kanilang relasyon. Kaya abangan natin